Welcome to Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes, mga ka-truth seeker. That we may unlearn humanistic Arminian views and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. What is humanistic view number 9? Good work saves. Ayon sa humanistic Arminian religionist view, ang makasalanan ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng kanyang pagiging mabait, magalang, masunurin, at walang inaagrabyadong sinuman. What is the truth? What is the apostolic doctrine that we may spread? Ito po, God's work saves, not our good work. I repeat, God's work saves, not our good work. John 6:27, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. John 6:28. Sa John 6:27, sinabi ni Jesus sa mga sumusunod sa Kanya, sumusunod kayo sa akin dahil nakakain kayo, napakain ko kayo. Hindi naman nanunumbat si Jesus diyan, Ang pinupunto ni Jesus is ito. Maipakita ni Jesus na ang kailangan nila ay ang kaligtasan higit sa material need ng katawan nila. Sa John 6:27, sabi ni Jesus sa mga sumusunod sa Kanya, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. John 6:28, sumagot ang mga Hudyo na sumusunod, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mabuting gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus sa kanila, ito ang mabuting gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. Meaning kapag tayo pala ay nananampalataya na kay Jesus o sa Jesus ng Biblia, ang pananampalataya pala natin na ito ay hindi natin mabuting gawa. Ito ay mabuting gawa ng Diyos sa atin. Isa pang dapat nating mapansin na kumilos o kumikilos na pala ang Diyos sa atin kapag tayo ay nananampalataya. Dahil ang bunga ng mabuting gawa o pagkilos ng Diyos sa atin ay pananampalataya natin kay Jesus. Para maunawaan natin ito, kapatid, ito yung pinupunto ni Jesus sa John chapter 6:26-29. Mabuting gawa ng Diyos na in eternity ay hinirang na niya ang ilang makasalanan. At ang mga hinirang ng Diyos ay pinawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng promise redemption ni Jesus. At ang mga inaring ganap, pinawalang sala ng Diyos in eternity, ay kinupkop ng Ama bilang mga anak, at ang mga kinupkop bilang mga anak sa eternity, hindi pa tayo pinapanganak, ay i-regenerate ng Holy Spirit in time. At ang mga na-regenerate na ay ganap na ligtas na. At ang mga ganap na ligtas na ay dinadaluyan na ng saving faith mula sa kanilang espiritu. At ang mabuting gawa, kilos ng Diyos na ibigay at dumaloy ang saving faith na ito sa espiritu natin. Ito yung mabuting gawa ng Diyos. So, sana nauunawaan na po natin ang pinupunto ng mabuting gawa ni Jesus. Mabuting gawa ng Diyos. Ano po ang mabuting gawa ng Diyos? Hinirang tayo ng Diyos, hindi pa tayo pinapanganak. Niredeem na tayo ng anak, hindi pa tayo pinapanganak. Kinupkop na tayo, tinuring na tayong anak ng Diyos, hindi pa tayo pinapanganak sa mundong ito, hindi pa tayo gumagawa ng mabuti o masama. At i-regenerate tayo ng Holy Spirit. Kapag na-regenerate tayo ng Holy Spirit, ang saving faith na ito ay kusang dadaloy sa espiritu natin. Ito yung mabuting gawa ng Ama na tinutukoy sa John chapter 6:26-29. Hindi natin mabuting gawa, kilos at mabuting plano at mabuting decree ng Diyos sa atin yaan. Ano po ang pinupunto natin? Hindi po basihan, condition, requirement, duty, ang faith, good work, obedience, baptism, water baptism, sacraments, sinner's prayer, altar call, o membership natin sa True Church, True Religion. Hindi po requirements, duty, condition o basihan ng pagkaligtas natin ang indulgence, self-righteousness, being good to others para maligtas lang tayo. At lalong hindi requirements, duty, condition, hindi basihan ng good work natin para tayo ay maligtas. Ang paghirang ay desisyon at gawa ng Diyos, hindi natin good work. Romans 9:11-13.
Ang pagpili ng Diyos ay decision at gawa ng Diyos. Hindi natin good work, hindi natin faith repentance, hindi natin obedience. Ephesians 1:4-5. Ang pagiging inaring ganap, blameless natin sa harap ng Diyos ay desisyon ng Diyos at gawa ng Diyos. Ephesians 1:4-5. Ang pagiging adopted sons natin ay decision at gawa ng Diyos. Ephesians 1:5. Ang pagka-born again natin ay decision at gawa ng Diyos. John 3:5-6. Titus 3:5. Ezekiel 36:25-27. Ang good work po ay prutas lamang ng salvation o regeneration na natanggap natin, mga ka-truth seeker. Hindi po natin binabaliwala ang good work, inilalagay lamang po natin sa tamang lugar ang good work. Ang good work po ay pagkatapos na ma-regenerate, maligtas tayo. Meaning, gumagawa po tayo ng good work hindi para maligtas. Gumagawa po tayo ng good work dahil naturalesang bunga na lamang ito ng regeneration, ng kaligtasang meron na po tayo at nasa atin na. Ephesians 2:8-9. Challenge and prayer po sa atin, mga ka-truth seeker. Sa mga na-regenerate o kinilusan na ng Diyos, may I challenge you, seek God and the truth. Choose ye this day whom you will serve. Joshua 24:15. And if it seems evil unto you to serve the Lord, meaning, sa mga unregenerate sinners, ang sumamba at maglingkod, magbigay ng panahon at lakas sa Diyos ay kabigatan, abala, kahangalan, kamangmangan, at pag-aaksaya ng panahon. Tuloy po natin pagbasa sa Joshua 24:15. Choose you this day whom you will serve, sabi ni Joshua, whether the gods which your fathers served, or the gods of the Amorites. But as for me and my house, we will serve the Lord. Anong pinupunto ni Joshua diyan? Ngunit sa mga regenerate sinners na o kinilusan na ng Diyos ang puso, ang pagsamba at paglilingkod at ang pagbibigay ng panahon at lakas sa Diyos ay oportunidad, pakinabang, pribileyo at joy para sa kanila. Yan po ang challenge ko sa atin, mga ka-truth seeker. Marahil maraming katanungan umiikot sa isip natin, nagiging hadlang para di natin tanggapin ang mga aral na tinuturo dito. Huwag po kayong mag-alala dahil ilalatag po natin ang biblicality ng mga doktrinang ito at i-discuss natin sa mas malawak na aralin sa mga susunod na discussion natin. Sumubaybay lang po kayo, mga ka-truth seeker, sa programang Unlearn Error, Spread the Truth. Good day and God bless po sa ating lahat.